Yung bulatlat na yung pinakamahabang naging trabaho o gawain ni Alex. Dito na tumibay, dito umunlad, at dito lalong napaunlad yung paninindigan niya at pananaw bilang isang journalist ng mamamayan. Mula sa isang manunulat ng mga mapanlikhang likhain, ng mga tula, pinaunlad ni Alex yung kanyang kakayanan na magsulat hinggil sa mga issue at mga pakikibaka ng mamamayan. Sa proseso, tumibay rin yung kanyang paninindigan para sa pakikibaka mismo, para sa ganap, tunay na pambansang kalayaan at demokrasya, at para sa pakikibaka, para sa interes ng mga batayang sektor at uri ng lipunan. Si Alex, mahilig siyang magbasa, mahilig siyang gusto niyang unawain kung anong mga issue ng mamamayan, mahilig siyang mag-obserba, at mahilig siyang makipagtalakayan. Mahaba-haba yung panahon na inilagi niya sa bulatlat. Halos isang dekada pumasok siya sa bulatlat. 2002, dahil may hamon ng pangangailangan sa bayan, kaya pinanindigan naman ni Alex yung hamon na yun. Magaling siya magsulat, mahilig siya magbasa. Kahit tahimik siya, minsan lang niya magsalita. Pero yung pagsasalita niya, laging para ipagtanggol yung interes ng mamamayan. Mahaba-haba rin yung naging karanasan namin kay Alex. At kahit kailan ay hindi siya nagpatumpik-tumpik o nag-alanganin sa kanyang paninindigan pananaw. Naalala ko nga ng panahon na medyo nagkaroon ng krisis ng bulatlat dahil dalawa sa tatlong manunulat ang biglang nagbitiw tungkulin dahil sa mga personal na dahilan. Sinabi nga kay Alex, o paano to Alex? Ikaw na lang natin. Dalawa na lang tayo rito kasama si Angie. Panindigan na natin to. Hindi na natin bibitawan to. Sabi niya, paninindigan natin to kahit konti lang tayo. Itataguyod natin yung bulatlat at ipagpapatuloy natin yung tungkulin at gawain ito para sa mamamayan. Sa totoo lang, kaya niya pumasok sa mainstream media. Kaya rin niya, dahil creative siya, kaya rin niya pumasok sa advertising. Kaya rin niyang ilalo pang paularin yung kanyang kakayanan sa mapanlikhang pagsusulat. Kaya niya, palagay ko, kung yun ang pinangulat niya, pwede sa kalaunan, lumalaban na siya sa mga talakaw. Pero hindi niya inisip yun kahit kailan. Ang gusto lang talaga niya, gamitin yung kanyang kakayahan at talento sa pagsusulat para sa paglilingkod sa sambayanan. Talagang meron na siyang commitment sa mamamayan, sa pagkilos, na gagamitin niya yung kanyang craft, yung kanyang talent sa pagsulat para sa ikabubuti ng masang Pilipino. Si Alex ay embodiment ng kahalagahan ng alternative journalism or progressive journalism. Pinractice niya talaga yung craft ng alternative journalism, ng advocacy journalism, dahil alam niyang may mga issues, maraming issues ang sambayanan na hindi natatakal ng mainstream media, at naniniwala siya sa papel ng alternative journalism, naniniwala siya sa papel ng bulatlat na maging mas makabuluhan yung ganitong klase pamamahayag para makatulong sa bayan. At yun ang isa sa mga magagandang halimbawang ginawa ni Alex para sa pumapasok sa media, pumapasok sa journalism. Isa siyang ehemplo ng kung ano yung pwede mong gawin bilang isang tao, bilang isang Pilipino, na hindi lang pagpapayaman sa sarili, hindi lang hindi lang para pasikatin yung sarili mo, kundi talagang gamitin mo yung kakayahan mo para sa bayan. Yun si Alex. Matulog kayo ng mahimbing, gising kaming mga naiwan, patuloy na naglalamay hanggang
ng ganap na tagumpay. Napakalaki ng ambag ni Alex dun sa pagyabong ng Kilometer 64. Malaki yung naitulong niya bilang isa sa mga mahuhusay na makata sa kasalukuyan na sa kanyang mga tula. Kami na hindi pa ganun kagaling o kabiyasa sa larangang ito ay nakakasa at kami ay natupugay sa kanyang panulaan na inihandog niya sa sambayanan. Si Alex, yung napakadaling kausap sa mga imbitasyon, hindi mahirap imbitahan si Alex. Pasasabihin mo, tulaan mo naman ang mga magsasaka, tulaan mo ang mga manggagawa. Nariyang si Alex, siguradong dadalo at dadalo si Alex. Anong hirap lumikha para sa isang manlilikha? Kahit anong salamangka ay sadyang walang bisa. Nagtangka pa kaming palitan ang kanyang hininga. Sa gabing tikatikang ulan, inuusal ang kanyang tugma. Nagtangka pa kaming bigyang tunog ang kanyang tawa. Sa gabing tikatikang ulan, sinasambit ang kanyang kataga. Nagtangka pa kaming bigyang himig ang kanyang awit. Sa gabing tikatik ang impit, na hikbing luha ang lumunod sa aming mga dibdib. Halos walang gustong maniwala nung ibalita na ang hindi inaasahang pagpanaw ni Alex. Tumigil yung lahat ng ginagawa ng bawat isa nung malaman na pumanaw siya. Higit na naging malapit kami ni Alex nung nakakulong ako kasama yung 4 pa ng Tagaytay 5 mula noong 2006 hanggang 2008. Naging bahagi ng mga weekend visitors ko namin ng Tagaytay 5 si Alex. Laging may dalang libro para sa akin, may dalang kung anong makakain, pero ang pinakamahalaga, lagi siyang may dalang kwento kung ano nangyayari sa labas ng bilangguan na napakahalaga para sa mga nakakulong. Napakalaking ng ambag ng kanyang mga tula, mga sanaysay, mga balita. Gusto kong kuhanin ng pagkakataon na ito para magbigay pugay sa napakahalagang ambag ng buhay ni Alex sa Pambansa Demokratikong Kilusan, sa bahagi rin ng sektor ng mga magsasaka sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Kami ay nagpupugay sa mahalagang ambag ni Alex sa pakikibaka ng sambayanan. Kayo ay ipaghehele ng lupang inyong ipinaglaban, at ang halamang sisibol, tandang kayo ay nag-alay. Hindi ko inaasahan na yung pagbabantay ko kay Alex, yung paghawak ko sa kanyang kamay at saka yung pagpapainom ko ng tubig ay huli na pala yun. Si Alex, nung nakasama ko siya sa ospital, bago siya pumanaw, masaya. Nag-poetry reading pa nga kami ng tula ni Ma'am Joy. Tumatawa siya. Nanood kami ng Nat Geo, Monster Fish, yung unang pinanood niya nung simula nung bumaba siya dun sa ICU at lumipat sa room niya. Tapos, pagkatapos ng Nat Geo, nilipat namin, ayaw namin siyang papanoorin ng news, baka makastress. Nakasama namin formally si Alex sa bayan, March ng taong ito. Kakilala na namin siya, kaibigan namin siya nung nasa Bulacan pa siya. Pero pumasok siya sa bayan sa panahon ng bakbakan sa 2010 elections at muna niya hinawakan gawain sa propaganda ng Montregaya. Sa period na binabantayan natin yung automated elections, inaral din niya ni Alex at pinutukan niya yung issues na dyan. After the elections, isa siya sa mga na-assign para tutukan itong kaso ng isang Pilipinong namatay
sa loob ng kampo ng mga sundalong Amerikano sa Mindanao. So, siya yung nakatutok sa kaso ni Gregan Caldeño. Sa mga huling araw na nakasama namin siya bago siya na ospital, pinilit pa rin niyang dumalo sa oral arguments ng Hacienda Luisita Tuesday, kahit na napapansin namin medyo may karamdaman na siya. Sumunod na araw, pinilit pa rin niyang gampanan yung isang commitment niya sa workshop sa poetry. Tapos nung may pulong kami nung Thursday, a day before he got hospitalized, talagang gusto niyang gumalo at nag-aalala pa siya dahil nga pag hindi daw siya pumasok, maraming mabibinbin ng mga trabaho. Pero hindi na nga namin siya pinayagang pumasok at na-confine na nga siya nung linggong yun. Yung trademark ng ngiti niya, pag natutuwa siya sa isang bagay, meron din naman siya yung trademark na parang pag puminit ang ulo niya, na-agitate siya, hindi niya itinatago. No? Si Alex, hindi mo pagdududahan yung commitment niya at talagang todo yung binubuhos niyang effort para sa trabaho. Sa kabila nung mga nararamdaman niyang mga sakit, mga problema, ayaw niyang umabsent, ayaw niya sanang lumiban sa gawain. At maaaring gusto niya nag-devote siya. Maninindigan kasama mo nang walang pag-aalinlangan, hanggang sa aming maigupo ang nagpapahirap sa bayan. Aawitin ng lahat ang sa inyong mga ngalan, tila simoy sa bukirin sa pagsapit ng anihan.